Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning po, Pastora Remy, good morning po. Good morning na po sa mga maagang nagising. Ayan, araw po ng Sabado, mga kapatid. Mr. Bing, good morning. Mr. Florence, good morning. Mr. Adora, good morning. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Good morning po, Ate Shea. Good morning. Good morning na po, Josephine Jongko. Sister Josephine Jongko, good morning. Hallelujah. Purihin na po ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Mag-umpisa tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, purihin ka, dakilain sa umagang ito, Panginoon Diyos. Tunay na ikaw po ay mabuti sa lahat ng oras. Hindi po kayo nagmamaliw, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na nakilala noon, ngayon at magpakilang paman. Hallelujah. Jesus, Lord, salamat po sa umagang kay ganda. Salamat po sa pagising, Panginoon Diyos, sa amin. Pagkabay, pagpatnubay mo. Hallelujah. Once again, kami po'y lumalapit minsan pa. Humihingi po kami ng kalinisan, kapatawaran, Panginoon. Lord, purify us, Lord God. Cleanse us today, Lord God. And make us worthy, Lord, even to dwell in your presence, Lord God. Ikaw po maghari, Panginoon. Thank you, Lord God. Once again, Lord, tatas po namin ang iyong banal na gawain, ang Daily Vibrant Word sa umagang ito, Lord God. Ikaw po manguna, maghari. Samahan niyo po kami, Panginoon, magmula sa umpisa. Sa katapusan, Panginoon, samahan niyo po kami, Ama. Ikaw po maitaas, ikaw po maging highlight po namin sa umagang ito, sa aming po pag-uusapan. Yes, Lord, at tinahadlangan ko po ang mga Knights and Diablo sa umagang ito. Lord, as we worship you today, Lord God, ikaw po ang manguna. Yes, O God, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po for the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen, amen. Yan, good morning na sa lahat. Sister Angie, yan. Good morning na po sa ating lahat. Pastor Annie, good morning.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Lord. Hosanna, Hosanna in the highest, Lord God. O Jesus, purihin ka, dakilain. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We praise you today, Lord God. In Jesus' name. Amen. Yan, good morning na po sa lahat ng naka-online. Yan, good morning na sa bawat isa. Sister Alicia. Yan po, napakasarap po magpuri sa ating Diyos, mga kapatid. So, purihin ng Panginoon sa araw na ito. Ilang araw na lang po ay magpapalit na po ng taon. No? Papalit na po ng taon. Kaya napakahalaga na ano ba yung mga goal, focus natin. So ating pong topic sa umagang ito, sabi dito, gaano kaikli ang buhay ng tao? At ang tanong, saan mo dapat gamitin ang iyong panahon dito sa mundo? Opo, yung ating text sa Job chapter 8 verse 9, for we born only yesterday, in know nothing, and our days on earth are but shadow. Sa Tagalog, sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at kaunti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng anino na hindi nagtatagal. Yan. Sabi ni Job, ang buhay natin ay sandali lamang. Yan. Sabi nga po niya, i-compare niya sa isang shadow, isang anino na hindi siya tumatagal, no? Maya-maya nawawala, maya-maya nandyan yan, maya-maya nawawala. Pag umikot na po yung araw, wala na po yung anino. Parang ang buhay natin parang ganon, sabi niya. Kaya ang tanong nga dito, gaano ba kaikli ang buhay ng tao? At saan mo dapat gamitin ang iyong panahon na nalalabi dito sa mundong ito? Lalo na ngayon, magpapalit na po ng taon. No? Marami po dyan, meron tayong tinatawag na Christian, yung ating pagmumuni-muni. Tinatawag natin Christian New Year Resolution, di ba? Gumagawa po tayo niyan kapag nagtatapos, nagpapalit ng taon. Kaya ano ba yung mga focus, yung mga goal natin, lalo na particular sa ministry? Kasi napakahalaga na i-highlight natin yung ministry. Kasi ito po yung madalas na nanineglect, no? So marami po tayong mga goal, no? Marami po tayong goal sa pamilya, no? Sa financial, marami po yan. So didinan po natin ang goal natin ngayon sa ating pong ministry. Kasi napakahalaga na ma-highlight natin, no, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya mahalaga na malaman mo na ang buhay natin dito sa mundong ito ay ganun lamang kaiksi. Kaya nga po, yung aking pong tinatalakay, no, yung purpose-driven life, na talagang kailangan yung buhay po natin, purposeful siya. Kailangan yung buhay natin na ma-maximize natin, no, sa mga gawain, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi nasasayang. Walang dapat na nasasayang or na napapabayaan na mga panahon, mga oras na hindi natin magampanan yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. O sabi nga po ni David, mga kapatid, sa Psalm 90 verse 10, di ba? Our days may come to 70 years or 80 years. If our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and fly away. Kaya nga ang tanong dito, saan mo ba dapat gamitin yung iyong panahon na lalalabi dito sa mundong ibabaw? Yan. Mahalaga na maintindihan po natin, mga kapatid, yung mga focus, goal po natin, particular sa ating ministry.
Okay, tatlong bagay ang ating pong tatalakayin. Ano ba yung mga things to let go before the end of the year? Ano ba dapat yung mga bagay na dapat na natin i-let go or iwaksi or alisin sa ating pong buhay? Napakahalaga mga kapatid na meron tayong ganong pagpapasya. Kasi ito po ay napakahalagang pagpapasya mga kapatid, lalo na magpapalit na po ang taon. Siguro sa akin nakita ko dito is yung laziness, no? Laziness and excuses. Marami po kasing mga tao na talagang lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na digital world, na talagang minsan ayaw na natin gumalaw dahil masyado na tayong nakatutok, no, sa mga gadget o sa mga social media. 'Di ba? Ano pa ba yung mga bagay na dapat mo nang i-let go? Siguro magkakaroon tayo ng evaluation, no? Magsusulat po tayo personally, no? Particular sa ating mga buhay, sa ating pong pamilya, sa ating pong ministry, para ma-i-deal natin sa Panginoon yung mga bagay na ito na i-let go na natin. Halimbawa, laziness, yung mga excuses na wala naman kredibilidad, no? Mga kapatid. So number 1, sabi, life is too short to not to serve God. Di ba? Life is too short to not to serve God. Kaya, yung time na decision po tayo na maglingkod sa Panginoon, nagdesisyon tayo na pagkatiwala sa Panginoon yung ating buhay, diyan na po mag-uumpisa yung intimate na paglilingkod natin sa Panginoon. Ito po yung pinaka-highest goal, yung maglingkod sa ating Diyos. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. No, hindi ito gaya ng mga tao na pinaglilingkuran. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. May-ari po ng sangkatauhan. Di ba? So ito po yung bagay na hindi nawawalan ng kabuluhan. Gaya po ng sabi ni Paul, na ito yung mga bagay na hindi ito nawawalan ng kabuluhan, yung paglilingkod mo sa Panginoon. No? Naka-record po yan. Nakatala. Kaya life is too short to not to serve God. Dapat ang pinaka mindsetting po natin ay talaga nakatuon sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Kasi ito po yung ministry natin eh. Number 2, life is too short to not involve in the Great Commission. Tanda natin na tayo po ay kinomisyon ng Panginoon. Lahat po tayo kinomisyon ng Panginoon to go and make disciples. Kaya lang, yung karamihan, hindi ito naunawaan. Akala nila, sa mga pastors lamang ito kinomisyon. Hindi po. No? Tanda natin na lahat po tayo kinomisyon ng Panginoon to go and make disciples. Pati bawat isa sa atin na tumanggap sa Panginoon, dapat, di ba, nag-i-evangelize. Nagdi-disciple. Yan po yun. Yan po ang ating goal, mga kapatid, sa taong darating na 2025. Diba? Kung hindi ka pa naka-engage sa ating mga programa, sa ating mga panambahan, yung ating zero backlog, yan, meron tayong ganyan, mga discipleship training, meron tayo. Kung hindi pa po tayo naka-engage dyan, ito na po yung pagkakataon, perfect time na mag-involve. No? Diba? Dahil ang buhay nga natin, sabi nga ng binasa natin, sabi ni Job, ang buhay natin ay parang anino lamang. Napakaiksi ng buhay. Kailangan gawin mo yung the best na paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, para walang masayang. 'Di ba? Para walang masayang na oras, panahon, dapat i-google mo yung iyong buhay, na lalabi na buhay dito sa mundong ito, sa paglilingkod sa Panginoon. Imin po ba? Gaya po sa kanyang ministry. Opo, ministry, napakahalaga.
Kung hindi ka pa nag-i-involve sa mga ministry, 'di ba? Sa church, it's time na mag-involve na po tayo sa mga ministry. Kasi pag wala tayong involvement sa ministry, ang nangyayari lang, tumatagal lang tayo. 'Di ba? Sa pag-attend, tapos hindi tayo lumalago. Why? Because hindi tayo nag-i-involve sa mga ministry. Actually, napakadami pong ministry ang Panambahan, mga kapatid. Opo, napakadami. So, ang kailangan mo lang magdesisyon, ipag-pray, no? Hingin sa Panginoon, ano ba yung calling, di ba? Ano ba yung gift? At pag nakita mo, naramdaman mo na ito para sa iyo, grab it, mga kapatid. Okay, para lalo tayong ma-maximize yung potential natin sa paglilingkod dito sa mundong ito. Habang po tayo nabubuhay, mga kapatid. Number 3, life is too short to not invest in eternity. Di ba? Itong ginagawa po natin, we are investing, di ba, to eternity. Yung ginagawa po natin ngayong umaga, gumigising tayo ng umaga, di ba? Nagpiprepare tayo ng mensahe at nagpiprepare natin yung heart natin sa pakikinig ng kanyang salita. Ito po yung investment natin sa eternity, mga kapatid. Kaya nga may sakripisyo ito na dati hindi mo naman ginagawa, magising ng umaga, hindi mo naman ginagawa ito. Pero salamat sa Panginoon, nandito ka ngayon, nakikinig. Di ba? Hindi mo sinayang yung oras. 30 minutes ng ating Daily Vibrant Word, hindi mo nasayang, hindi mo sinayang, nagdesisyon ka na makinig. Di ba? Ito po yung mga bagay na nag-i-echo into eternity, mga kapatid. Lahat ng itong sakripisyo natin na ginagawa, ito po ay nakatala sa eternity, mga kapatid. May eternity. Tandaan po natin, meron pong eternity, mga kapatid. Kaya, we are so privileged, mga kapatid, na sa ganitong platform na gagamit natin, ang Daily Vibrant Word, no? Sa Facebook Live. Para po maabot, no? Hindi lamang yung nandito sa Pilipinas, pati yung mga nasa ibang bansa. Meron tayong mga viewers dito from Canada, from America, di ba? Opo, may New Zealand, meron tayo. Ibig sabihin, walang hadlang, no? Na hindi maabot sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Daily Vibrant Word. Napakahalaga, mga kapatid. Di ba? Ito po yung ating goal, mga kapatid, sa taong darating, no? Sa pagpapalit ng taon ng 2025. So, paano ba natin gagawin? Paano ba natin i-apply ang mga dapat natin i-apply sa ating buhay? Number 1, grab every opportunities to serve God. Dapat wala tayong sasayangin na oras na panahon. Pag may pagkakataon na maglingkod, maglingkod po tayo. Pag may pagkakataon na maghayag ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, gawin natin. Kasi pag iyan lumipas na, hindi na natin yan pag-aari, mga kapatid. Kaya yung time na ito na po yung perfect opportunity, gawin po na natin. Amen po ba, mga kapatid? Grab every opportunities to serve God. Sabi ko nga kanina, ito yung bagay na hindi nawawala ng kabuluhan. Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Mga kapatid. Dahil lahat ng ginagawa po natin, sabi nga ni Paul, whatever we do, whatever we eat or drink, diba? Do it all for the glory of God. Mapalad po tayo mga sa panahon natin na ito. Dahil massive, no? Napakabilis yung pag-spread ng Ebanghelyo, mga kapatid. Opo, unlike before, napakahirap. Minsan may mga persecution pa na nangyayari. Umahad lang pa sa ating pong pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pero sa panahon natin ngayon, napakadali. Lahat na po available. Diba? Ikaw na lamang ang magdidesisyon. Ikaw na lamang ang mag-i-involve. Ikaw na lamang ang inaantay para gamitin ng Panginoon. Diba? Grab every opportunity to serve God, mga kapatid. Siguro sa akin, ito na yung pinaka masaya at pinaka the best
na ginagawa po natin bilang anak ng Diyos na maglingkod sa hari ng mga hari. Di ba? Ito nga po yung tinatawag natin na utang na loob natin sa Panginoon. Dahil sa pagliligtas niya sa atin. Di ba? Dapat ganun po yung ating mindset, mga kapatid. Hindi pabigat, no? Minsan pabigat pa tayo sa ministry. O kaya minsan pabigat pa tayo sa gawain ng Panginoon. Opo. So huwag po ganon. Dapat tayo po yung nangunguna, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya grab every opportunities to serve God, mga kapatid. Wala tayong papalampasin na oras. Every second counts, di ba? Every minute ay mahalaga na huwag natin sayangin ang oras sa ibang bagay. Bagkus, gawin natin ito higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Number 2, maximize our time here on earth. Di ba? Nakakalungkot, pagdating ng Sunday, mas pinipili pa ng iba. Andoon sa mga mall, no? Mag-spend ng oras doon, magpalamig, no? Kahit sa panambahan. Maximize our time here on earth. Because ang buhay natin ay napaka-iksi lamang. Diba? Ang maganda po rito, mga kapatid, nagawa po natin the best na pinapagawa sa atin ng Panginoon, at kapag naman tayo lilisan na, wala tayong regret sa buhay natin na hindi natin nagawa, sinayang natin yung oras. Diba? At least, nagawa natin yung mga bagay na pinagawa sa atin ng Panginoon, at magandang marinig, sasabihin sa atin ng Panginoon, welcome, good and faithful servant. Diba? Na tayo po ay uuwi na. Kung sakaling uuwi na, natapos natin yung takbuhin dito sa mundong ito. Na maximize natin, diba? Yung oras po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na sayang yung pagluha mo, hindi na sayang yung pawis mo, hindi na sayang yung pagod mo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil lahat yan ay kapakinabangan sa ating Diyos. Lahat po yan na paglilingkod po natin, kapakinabangan yan sa ating pong Panginoon. And number 3, narrow down our focus. Kailangan spotlight, no? Mahalaga, napakahalaga na nakapokus po tayo, mga kapatid. Lawakan natin yung ating pananaw, particular sa ating ministry. Kung meron kang pwedeng i-contribute, no? Meron kang nakikitang pwedeng mag-contribute positively, pwede naman tayo mag-suggest. Di ba? Oo. Meron kayong magandang idea, sa tingin natin, nakakatulong ito. Di ba? Purposeful, maganda, positibo. Pwede naman tayo mag-suggest. Di ba? Kaya kailangan mo lang spotlight, narrow down your focus. Kailangan mo lang makita na malinaw yung calling ng Panginoon sa iyo. Ano ba yung pinagawa sa iyo? Di ba, mga kapatid? Alam mo, napaganda kapag sama-sama. O, kanya-kanya, iba-iba yung gift, pero pag pinagsama mo siya, ang laki ho ng matatapos natin. Ang laki ng magagawa niyan. Di ba? Kaya kung lahat po tayo na-involve sa ministry, opo, may nag-i-evangelize, di ba? May nag-preach, di ba? May nagtuturo sa Sunday school, di ba? Nagtuturo sa music, di ba? Sa mga bata, may nagpipray. Lahat po ng ministry sa church ang ma-maximize. Napakaganda po ang resulta niyan. Lumalago. Hindi lamang po ang bawat isa, lumalago po ang ating pong panambahan. Kaya nga, didinan natin ditong taon na ito, mga kapatid, yung massive evangelism. Di ba? Massive house to house. Gaya po ng ating zero backlog. Di ba, na ginagawa? Mga kapatid, wala na pong dahilan na hindi natin gawin ang mga bagay na ito. Lahat na po yan, prepare ng Panginoon, inayos ng Panginoon. No? Ang gagawin na lang natin, lalakaran natin lahat ng mga bagay na ito na pinagkita sa atin ng Panginoon na malinaw. Positibo, mga kapatid. At naniniwala po ako, pag sama-sama tayo, di ba? Nagampanan yung Great Commission, gampanan yung pinagawa ng Panginoon, marami pong maaani natin. Di ba? Tanda natin na
ang mga taong ito, nag-aantay lang ito ng pagkakataon, 'di ba, na sila po ay maabot natin. Oo, mga kapatid, tandaan natin na kung tayo po ay masigasi, ganoon din si Satan. Yung counter attack niya, ganoon din. 'Di ba? Kaya mahalaga na i-narrow down mo yung focus mo, mga kapatid. More prayers, no? More prayers po this coming 2025. Ito po ang pinaka backbone ng ating pong panambahan. Dapat lahat po ng mga anak ng Diyos ay prayerful. Why? Because ito na po yung panahon na ang dami na pong nangyayari sa ating paligid. Sari-sari ang mga kaganapan. 'Di ba? Kaya dapat maging mapanalangin ang bawat isa sa atin. Prayerful. Kaya sabi po ng Biblia, 'di ba? A prayer of a righteous man is powerful and effective. Excuse me. Yun po yung backbone of the church. Prayer, mga kapatid. Parang, kasi minsan ito pong bagay na nililik natin pagdating sa prayer. Minsan, kinatamaran natin yung pananalangin. Which is, ito dapat yung pinaka-agresibo na ginagawa natin. No? Kasi meron tayong battle. May battle po tayong kinaharap, mga kapatid. Kaya, para meron tayong panlaban, dapat prayerful tayo. Nagbabasa tayo ng Biblia. Di ba? Mga kapatid. At nakafocus tayo sa Panginoon. Para si Satan, wala sang room, wala sang puwang sa atin. Opo, mga kapatid. Kasi the moment na tayo po ay nawala sa presensya ng Panginoon, may chance na tayo po ay manakaw ng kaaway. Kaya, huwag natin kaligtaan. Lagi yung pag-fellowship, pagtitipon-tipon, pagpapalakasan spiritually, no, sa magkakapatid, mga kapatid. Kasi marami po sa atin na nanghihina, no? Kailangan natin ng magpapalakas sa atin. 'Di ba? Hallelujah. Kaya napakahalaga na meron pong nanalangin, may nag-i-intercede sa atin, mga kapatid. Lalo na kapag may mga mission, meron tayong mga ginagawa, no? Sa pag-evangelize, no? Kailangan yan, rooted yan sa prayer. Nakaangkla sa panalangin para hindi mapasukan ng kaaway, mga kapatid. Narrow down our focus. Yun po yung pangatlo. So, as a question to consider, sabi po dito, what are the importance of narrowing down our focus? Diba? Mahalaga ito dahil dito po na ma-maximize po natin yung potentiality. Walang nasasayang na oras, walang nahuhulog o nasusunog, di ba? Sabi nga, kasi lahat ng bagay na ginagawa natin, nakaangkla. Di ba? Nakafocus po tayo, at kapag nakafocus po tayo, sigurado, meron po magandang resulta. Di ba? Kaya itong this coming 2025, mga kapatid, no? Ito po yung mga bagay na ating gagawin, mga kapatid, sa buhay natin. At kung mayroon pang mga bagay-bagay na nais na natin i-let go or alisin sa buhay po natin, alisin na natin, no? Lalo na yung katamaran, mga kapatid. At yung laging nag-i-excuse, laging may dahilan kahit wala namang dahilan. Di ba? Mga kapatid, be intentional. Tayo this coming year, be intentional, mga kapatid. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, be intentional. Wala na po yung paligoy-ligoy. Yan, sabi nga nila, paligoy-ligoy. Or, saka na. Procrastination, no? Saka na. Meron pa namang panahon, no? Grab every opportunities, mga kapatid. Grab every opportunities to serve the Lord. Yun po yung ating goal sa taong ito, mga kapatid. Nalalo tayong mag-alab, no? Magningas ang ating pong buhay sa paglilingkod sa ating Diyos. Ayan, purihin po ang Panginoon sa atin. Salamat po sa 22 viewers po natin ngayong umaga. Sa Uni, Brother Joseph, marami pong salamat.
sa inyong pagsubaybay. At sa umagang ito mga kapatid, ilang araw na lamang po ay magpapalit na ng taon. Gaya po ng aking nabanggit o na-discuss, no? Magdesisyon po tayo yung mga bagay na humahad lang o naging hindrance sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mga bagay na toxic, no, sa buhay natin, na nagumon tayo, naging hindi tayo nagamit ng Lord mightily sa kanyang ubasan. Pwede natin siyang i-let go and let God. 'Di ba? Let go and let God. Yun po yung ating nais gawin sa taong ito. Be intentional, maximizing. 'Di ba mga kapatid? Our time sa paglilingkod po sa Panginoon. Yan, marami pong salamat sa bawat isa. Yan, welcome back, Brother James Ray Romero. Welcome back from Jeddah, pang Saudi Arabia. Good morning po, Pastor John. Yan, salamat po mga kapatid sa araw na ito. Purihin ng Diyos at aking pong panalangin sa umagang ito sa aming pong mga kapatid na nakaranas ng mga sakit, karamdaman, meron pong mga anxieties. Ang dalangin ko na talagang hipuin ng Diyos ang kanilang mga puso, hipuin ng Diyos ang kanilang mga buhay, at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Lord God, ikaw po ang kagalingan ng aming mga kapatid na may mga karamdaman ngayong araw na ito. Bigyan mo po sila ng kasayahan, kapayapaan sa kanilang mga puso, O Lord. Higit sa lahat, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo. Salamat po sa araw na ito. Didik ka po ang tagumpay, maging sa aming mga gagawin pa sa araw na ito, Panginoon, Lord. Sa aming pong mga kapatid nagdidiwan ng karawan o nagdidiwan ng kanilang mga anibersaryo, kami po ay nakikigalak sa kanilang mga karawan. Purihin ka, Ama, sa araw na ito. Gawin niyo pong mabunga, mapayapa, masaya ang buong Sabado na ito, Panginoon Diyos. At samahan po kami, O Lord, sa aming mga gagawin pa, O Lord God, sa buong maghapon. Purihin ka, dakilain. Tanggapin mo, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati, kadakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. God bless and to God be all the glory. Bye-bye!